Hindi pa nga natapos ang Europe at eto na nga, i-upload ko ang aking Hong Kong vlog. I-share ko lang sa inyo kung ano ang kaganapan namin papunta ng Hong Kong dahil first time ko! Nag-commute lang kami at inabot lang ako ng 120 pesos mula QC hanggang NAIA 3. Mega sakay ng UV, MRT at ng shuttle service from Taft to NAIA Airport. Ating airline today ay HK Express na napakahigpit sa hand carry. Aalaw nila kayo ng dalawang bag. Isa yung pang personal bag nyo, yung maliit, at isang hand carry na 7 kilos. At guys, mind you kinikilo nila yan kapag nag-check-in na kayo at kukunin yung boarding pass nyo. Sama ko pala ang aking mga friends, si Ivy and si Irish. Irish pala, first time niya sa abroad and first year niya pa lang sa work. So, kinakabahan siya, baka hindi daw siya makapasa sa immigration. Pero guys, nakapasa si Akla, ginalingan. Oh, congrats Irish, deserve mo yan. Sobrang haba ng pila sa immigration, guys. Dumating kami alas 5, inabot kami ng halos 2 oras. Kaya hindi na rin namin masyadong nasulit yung airline lounge. So, ayan na nga, nag-try kami ng lounge ulit ngayon. And dahil nga hindi tinanggap yung card ko sa Marhaba, kasi parang may mga certain cards na lang silang tinatanggap, dun kami sa Pags. And sobrang saya namin dahil sobrang sarap ng pagkain, guys! Grabe, unlimited dim sum. Sabi ko, ay, sobra. Pag-uwi, pwede magpakimkim ng mga soft drinks, ganyan. May ice cream pa. At ayan na nga ang HK Express. Masasabi ko, mura naming nakuha yung ticket. Nasa 4,000 lang. Pero bawal magdala ng pagkain sa loob. For example, bibili ka sa Tapa King, tapos kakain ka dun sa aircraft. Bawal yun. Unlike sa Cebu Pacific, kahit magbaon ka ng Tapa King, go lang. Dito bawal. And finally, after mabayaran lahat ng dapat bayaran, bilhin ang dapat bilhin, asikasuhin ang dapat asikasuhin, takbuhin ang dapat takbuhin, boarding time na. At super saya kami kasi nakakapagod talaga yung biyahe mula QC hanggang Maynila. Kinumute namin. Pero good thing, nakatipid kami. Nakakaloka kasi yung Grab, te. Mula QC, ay nako, 1,000 talaga ang Grabe naman yan. Dahil sobrang higpit nga ng HK Express sa kanilang mga hand carry baggages, ang ginawa namin ay sinuot na namin lahat ng jacket namin. Tapos nilagay namin doon yung mga heavy items like gold bars, ganyan, chares. Nilagay na namin yung mga power bank, yung alam namin makakadagdag ng bigat. And nakakaloka yung jacket ni Akla, halos 2 kilo yan. Ewan ko ba anong meron dyan? Dumating kami ng Hong Kong, alas 11 na. Pasara na yung tindahan ng octopus card. Buti na lang nakabili kami kasi sobrang tipid talaga. Nakuha na rin pala namin yung pocket wifi. Kumuha na kami ng unlimited na HK tapos Macau para di na magkainitan kapag kapag nauubusan ng data. Alam niyo nangyayari talaga yan. Kapag nagkakaubusan ng data tapos kailangan niyo na ng data pang direksyon, ay nakakaloka. Maghahanap ka talaga ng masisisi mo talaga. At ang bongga ng HK Airport, ang ganda. Sana maging ganito din yung Pilipinas, no? May pa-escalator, tapos may pa-train pa sa airport. Dahil nga group travel kami, ang ginawa ko is hinati ko yung mga araw and then each days may nakatoka na navigator. So siya yung magna-navigate sa mga Google Map tapos susundan niya yung itinerary para 'di ba at least may equal share lahat and at the same time makaka-enjoy yung mga tao and at the same time experience din yun na para 'di ba ma-memorize mo din yung transport system. So habang iba nagna-navigate pwede ka mag-picture. Ang bongga pala ng immigration nila dito. Kahit sobrang dami ng tao, ang bilis lang namin din sa pila. Hindi nila tinatakan yung passport namin, pero may binigay sila na slip. So, tinago namin talaga yung slip kasi mamay hanapin sa Macau, or kaya hanapin sa pag-uwi namin, 'di ba? So, mas maganda ng safe. Hindi rin namin pala dinikit sa passport kasi wala naman sinabing inikit, 'di ba? Mamaya pa yung passport natin. At ayan na nga, nakuha na namin lahat ng dapat naming makuha, pocket wifi, pera, and at the same time, nag-check na rin kami ng 7-Eleven para malaman namin, ay, pagkano pala ang budgetan dito. So, nag-withdraw lang kami ng each ng 5,000 pesos, and then, dumiretso na kami sa bus terminal kasi nga, hindi na namin naabutan yung train, at saka ang mahal ng train. So, kapag nag-bus kami, inabot lang kami ng 180 pesos. At andito na nga kami sa aming accommodation. Ang binook namin ay Dorset sa 21 area. Sobrang saya namin dito sa Dorset na to kasi everyday after ng tour, looking forward kami sa aming mga bedroom dahil super linis niya ulit and ang sarap matulog, ang lalambot ng higaan talaga nila dito. At saka kita nyo naman, pag puti ang bedsheet, alam mong masarap talaga ang tulog niyan. So kahit malayo siya sa mismong sentro, okay lang sa amin kasi
16K pala per room yung nabook namin dito sa Dorset Swan 1. Plus, meron silang tinatawag na city tax. Nag-separate pala ako sa group ko. Kasi though pareho kami ng hotel, separate room kami. Kasi for me, parang importante din na meron kang time for yourself even though nasa vacation ka with the group. Kasi sa totoo lang talaga, nakaka-exhaust din talaga ng energy kapag may kasama ka. At least, kapag may separate room ka, makapag-isip ka, matcha-charge mo yung social battery mo. And, mabibigay mo yung best mo during travel. So, importante din talaga na merong pahinga, 'di ba? Ito kasi number 1, malapit siya sa 7-Eleven, malapit siya sa bus station, MRT station, and sobrang lapit niya sa airport. 1 hour siya from airport. So, unlike na kapag nasa sentro kami, abutin kami halos ng 2 hours going to the airport. So, mas pinili namin to. And malapit din siya sa harbor since pupunta kami ng Macau. And nung ma-check-in na namin yung mga gamit namin, nag-decide kami lumabas para bumili ng light snacks and para ma-feel din namin yung Hong Kong. Sobrang linis ng Hong Kong at saka fresh ng hangin at saka hindi amoy gasolina. And in-experience na rin namin yung streets of Hong Kong. Nakakatuwa yung mga stoplight nila at saka yung mga indicator nila kapag tatawid ka na. Very friendly talaga sa human yung kanilang mga facilities. And favorite ko pala tong Poop Ninja. Sobrang fresh dito sa bathroom. And nakakatuwa tong hotel na to, guys. May libreng tubig. O, diba? Pag magkukulo ka ng para sa kape mo at para sa mga noodles mo, kapag nagtitipid ka, go! Pwede. So, nakakatuwa lang yung hotel na to na may libreng water. Considering naririnig namin yung Hong Kong super mahal. So, malaking tipid din to kasi ang per bottle ng water dito sa Hong Kong umaabot ng 70 pesos. So, malaking masisave din namin dito. Thank you guys sa panonood ng aking vlog. See you on the second day in 4 months. Charis, itatry ko talaga i-upload yung pang second day. Promise. Salamat. Bye-bye.